Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, pag-usapan natin ang naging resulta ng BICAM yesterday, no? So that was the second version of, or rather, that was the second BICAM. And nagkaroon na sila ng second version ng General Appropriation Bill. Okay? Or tawag nila doon, GAB. Ito guys, medyo medyo personal to sa akin and very disappointing. So mag-uumpisa tayo sa saan ba nagsimula ang AKAP na tinatry o tinutugis rather ni Senator Amy Marcos last year. No, papanorin natin yung isa pang video ng pagpapatanggal ni Senator Amy Marcos sa budget na 39 billion na AKAP, which originally nasa 20 plus billion lang, 26 billion if I'm not mistaken. Na originally ang pinoproject ng House of Representatives, ang AKAP daw ay programa ng DSWD. Pero ngayong taon na ito po ay under na ng House of Representatives at ng Senate. Matinding gaguhan na ito, guys. Matindi na talaga. So, ayun nga guys, no? Here, nakikita nyo, ayon sa balita, sabi naman nila, standard BICAM okay 6.35 trillion budget rather, AKAP funding restored. Okay, so even before we get into this, punta muna tayo sa original na pakikibaka ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa AKAP. Panarin natin. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. As you can see here sa caption ng uploader ni Daud0303, sabi niya rito, 26.7 billion project ng DSWD na AKAP, nagulat ang mga senador. Again, ang 20.6 billion project, ang AKAP itself ay programa under ng DSWD. Okay? Tandaan mabuti ha. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y sunodaan sa People's Initiative. Kinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Kunestyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.B. Ejercito, ito ba ay sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD dahil anya walang idea ang Senado tungkol dito? Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If DSWD declares that is foreign to them, saan mo galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato kung Kongreso na baal niya ang magdidesisyon sa proyektong implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request ito. Tugon naman ni DSW Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Di Mapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kung hindi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Madam Chair, it is not an exclusive project or program. Alam niyo guys, dito pa lang, no? Kahit paulit-ulit na natin itong sinasabi. Kahit naman siguro yung mga project manager dyan na nakakapanood nitong video natin, hindi kayo makaka-implement o hindi kayo makakahingi ng isang project kung wala pang nakaplano para dyan. Diba? Halimbawa, dun sa finance ninyo, sasabihin mo,
Pahingi ako ng 26 billion. Tatanungin sa'yo ng, ano mo, ng finance officer mo or ng CFO mo. Ano gagawin mo siya sa 26 billion na yan? Mag-ano ako ng project. Mag-start ako ng AKAP. Okay. Before ko aprobahan ng 26 billion na hinihingi mo, hindi ba tama na ipakita mo muna sa akin yung programa mo? And how will this gonna impact yung mga target beneficiary mo? Makakatulong ba ito? Ito yung ina-emphasize dito eh. May budget na pero wala pang programa. May budget na wala pang programa, wala pang beneficiary. Hindi pa nila alam exactly kung sino ang magiging target nila. Ano yung goal ng programa? Hindi nagtatapon ka lang ng pera dyan, di ba? Di ba, sana kung sarili nilang pera, wala tayong pakialam dyan eh. Pero pera to ng taong bayan eh. Imagine niyo last year, nagtapon sila ng 26.7 billion na iilang tao lang ang nakikinabang. Di ba? Now, the other question is, ako personally, wala ako guys problema na makakatulong tayo sa mga kapos nating kababayan. Ang tanong natin, ano ang goal? Ano ang goal? Mababago ba natin ang buhay niyan sa mga susunod na taon? O mababago lang natin ang araw niyan? Dahil part of what we're giving is napupunta sa bulsa ng hindi natin alam kung sinong demonyo o magnanakaw. Last year, grabe, head-on si Senator Amy Marcos dito. Hindi lang last year, kahit ngayong taon. Oh, nila. At ito, may bilyon-bilyon dito, ibagsak natin dito sa lugar na to. Kasi mga kalaban natin yan para matalo. Tama ba yun? Yun ang naririnig ko eh. Kaya ang daing-daing eh. Ang problema, itong AX at yung AKAP, pinaghahalo-halo nila. Ang ending, asan ang listahan? Nagtataka ako, tuwing pupunta, abay nagtataka yung mga tao kasi bakit hindi naman binagyo? Wala naman na biktima sa disaster. Biglang magbabagsak ng bilyon-bilyon sa lugar na yon. Pagkatapos, yung mga lugar naman na talagang binaha, nasalanta ng kung ano-anong bagyo. Ayan, hindi naman bibigyan ni isang kusing. Tama ba yun? Pinopolitika daw. Hindi naman yata tama yun. O eto, may bilyon-bilyon dito, ibagsak natin dito sa lugar na to. Kasi mga kalaban natin yan para matalo. Tama ba yun? Yun ang naririnig ko eh. Kaya ang daing-daing eh. Ito, may bilyon. oh. Ano sabi ni, anong sabi ni, 3 weeks ago, anong sabi ni Senator Amy Marcos? Senate removes 39 billion for AKAP cash aid for minimum wage earners. Namunguna siya dyan, Namunguna siya dyan. Ang sabi nito, the Senate has removed 39 billion proposed allocation for the ayuda para sa kapos ang kita program, a cash aid program for a minimum wage workers. It is the version of 35.2 trillion national budget for 2025. According to Sandra Aguinaldo's report on 24 Oras, Senator Amy Marcos said she removed the provision for the AKAP entirely. The AKAP and the assistance to individuals in crisis situations supposedly may be combined under one program. While we recognize the necessity of immediate relief for direct financial assistance, it is imperative to focus also on social protection initiatives. Diba? Marcos is the sponsor of the proposed budget of DSWD. Senators have criticized the AKAP because it was not included in the Senate House version of 2024 national budget. Reportedly, it only appeared in the version of the BICAM conference room. Diba? Under the proposed 2025 budget, AKAP proposed allocation increase more than threefolds from 13 million in 2024 to 39.8 billion in 2025. House members said AKAP was needed by minimum wage earners whose income is 21,000 a month or less.
Senators, however, the cash aid didn't go for the poorest of the poor. Medyo nangangamba ako kasi yung ibang kaibigan natin sa Senado, gusto raw scrap, itanggal yung AKAP. Ayon yan kay Romualdez Tambaloslos Demonyo. This is very disappointing. Just 3 weeks ago, napaka-strong ng stand ng mga senador headed by Senator Amy Marcos. She was our only last hope, no? Para hindi magamit ang AKAP as a way ng pagnanakaw. Pero putang ina, malalaman mo, AKAP stays in 2025 national budget, senators have access. Diba? Ang sabi dito, sa post na to, 25 billion ang nakalaan para sa camera habang ang 5 billion naman ay nasa Senado. Bakit magkakaroon ng access ang Senate at ang House of Representatives sa isang programa ng DSWD from the very start? Otherwise, ginagamit lang nila ang DSWD para magkaroon sila ng ganitong budget. Dahil in truth, dapat walang ganito ang mga legislators. Ano sabi ni Senator Ping Lacson? Senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution. Ito guys, simple lang, no? Hindi lang masabi ni Senator Ping Lacson dito. In their faces, can you be discreet sa pagnanakaw? Bakit biglang nagkaroon ng interest ang House of Representatives at ang Senado dito? Ay, sabi ni Ma'am Joey, sino lang ba ang mga pumirma dito sa kanilang ano? Hanapin natin. Yung post ni Ma'am Joey. Ayon kay Ma'am Joey, hanapin ko lang yung post ni Ma'am Joey. Ayan. BICAM updates, ayon kay Ma'am Joey yesterday. BICAM committee approved 6.325 trillion national budget for 2025. Senator Grace Poe and House Speaker Martin Romualdez confirmed that it includes the 39 billion AKAP, 21B allocated to Congress at 5 billion to Senate. The rest is hindi niya alam. Senator Ronald Bato de la Rosa, Hontiveros, Mig Zubiri did not sign the BICAM version of GAB today. Aaralin pa daw. Senator Ilya is not part of the BICAM. Senator Bongo did not attend the BICAM meeting. OVP budget is not issue. All set naman na talaga silang bigyan ng 733 budget ang OVP prior to the meeting. Here's the thing. Sabi, take note sabi dito, natutoble lang daw ang ginagawa ng OVP sa ginagawa ng DSWD. When in fact, the OVP, headed by Inday Sara Duterte, pwede silang gumawa ng mga bagay na ginagawa rin ng DSWD dahil nilalapitan sila ng mga tao. Pero, itong House of Representatives, take note yung hinihigilan na budget ng OVP is 2 point something billion. Itong inapprove nila sa AKAP, utang ina,
39 billion. Tapos paghahatian, no, ng mga kongresista at senador na ang trabaho ay mag-legislate at hindi magpamudmod ng ayuda. Diba? Hindi ba tayo kinikilabutan dito? May sabi dito ni Grace po, kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. 25 billion na kalaan para sa Kamara hanggang 5 billion naman sa Senado. Bakit nyo kailangan yan? Hindi ba ang pinaka-mandate nyo ay gumawa ng mga batas? Simulang pumasok lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos, kaliwat kanan na ang karapalang pagnanakaw. Tama nga naman ang sinabi ni Katuni. Tinapyasan ng malaki ang OVP. Nakitang-kita naman natin kung gaano nakakatulong sa taong bayan. Na almost to the last penny ng budget ng OVP, binibigay lahat sa tao. Dito sa mga to, putang ina. I'm sorry, no. Paano yung pagmumura natin? Kasi right into our faces. Grabe yung pagnanakaw na ginagawa sa atin. Nasabi ni Senator Bongo dito. Clarify, hindi po ako pumirma sa Bicameral Conference Committee report on the disagreeing votes with the post-2025 budget. Similar to the position of Senator Bato de la Rosa, nais namin busisiin muna ang detalye ito bago pirmahan. Hindi ko po nabasa ang kabuuan na report na ito na ipinakita lamang sa amin kaninang umaga. I'm currently reviewing the BICAM reports and so far I found few provisions that I have strong reservations, and particularly on the reported removal proposed budget for the PhilHealth. I will manifest my own findings later during this week's ratification of the Senate plenary. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance at Chair ng Senate Committee on Health, nais namin siguraduhin na bawat piso ng bayan ay magagamit ng tama at ang programa para sa kalusugan ng sapat na pondohan. Marami po ang naghihirap at marami po gugutom, hindi po papayag na maisang tabi lamang ang ating mga adhikain na ipinaglaban para maproteksyonan ang kalusugan at buhay ng bawat. I'm so sorry guys, I've been cursing here and there. Kasi sa totoo lang, I know how these things work. And when I know that there will be a loophole para pag nakawan ng taong bayan, ako po, diretso po ako tao. I've been asked to join, to vlog for certain people and so on and so forth. Never even once I said yes. May bayad o wala. Kasi para po ako sa tao. Pati yung welfare, pati pondo, gusto ko mapunta lahat sa tao. Ito obviously kita-kita naman natin ano. Kitang-kita natin guys. Sa tingin nyo ba lahat ng perang ito napupunta talaga sa tao? Bilang, hindi na lang bilang taxpayer, hindi lang bilang taxpayer. Kung ikaw maggulang, nakawang ka ng anak mo, galit na galit ka. Pero ang kinukupit lang sa'yo ng anak mo, pa 20-20, ito billion. Dapat ba na manahimik tayo dito? Dapat ba okay lang tayo dito? Tapos malalaman natin, walang pinondo, walang nilagay na pondo para sa PhilHealth. Dahil, tama naman yung minsan sinabi ni Senator Bongo. Ay sabi niya, ang laki-laki ng
mga hospital bills. Tapos ilalagay lang ng PhilHealth yung kakarampot na halaga. Ibabawas sa hospital bill ni Juan de la Cruz. Yung pala ang laki-laki ng budget, no? Reserve budget ng PhilHealth. Bakit hindi niyo ito government insurance nga natin yan? Kung ang hospital bill ng inisan ni Juan de la Cruz 500,000, bakit hindi kayang bayaran ni PhilHealth? At least yung 150,000 doon or yung 250,000. Diba? Nakakalungkot. Hinahayaan natin yung mga ganitong klaseng pagnanakaw. Kinukulong natin yung mga nagnanakaw ng panggap, nagnanakaw ng pagkain para lang makasurvive in a day. Pero hindi natin kaya ipakulong ang mga magnanakaw ng billion-billion. Kaya tama nga naman si VP Sara sa sinabi. Kung sila nga nagnanakaw billion-billion, bakit ko nanakawin ng 125 million?